Love Serye TV. Air found love in a stranger. Tunghay na po natin ang ikalawang bahagi. Ang sumunod nilang pagdalaw kay Don Serafin ay 4 na taon na makaraan nang ipaalam niya rito ang tungkol sa sinapit ng mga magulang. At ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha na makita niyang gumagamit na ng wheelchair ang abuelo. Naglaho na sa anyo nito ang matayog, malakas at makapangyarihang Don. Sa pagkakatanda niya ay nasa mid-60s lamang ang matandang lalaki. At nang ihatid niya ang balita ng pagkawala ng mga magulang, ay tila lalo pa itong tumanda. Laylay ang mga balikat na agad itong nagpaalam na pagpasok sa sariling silid. Tinawag ang nurse. Si Karina, na ayon sa Don ay 6 na buwan nang naroroon, magmula pa na magkasakit ito. Gayunman ay ipinagbili nito sa kanya na huwag siyang umalis. Sa loob ng mahigit 1 linggo, ay nanatili siya sa villa sa piling ni Don. Sa loob ng panahong iyon, ay nadama niya na pareho nilang kailangan ng isa't isa sa pagkawala ng magulang. Bagaman sa simula pa lamang, ay may mga bagay na silang pinagtatalunang maglolo. She found out she enjoyed their banterings. Nang umalis sila upang bumalik sa kanilang isla, ay nakita niyang lungkot sa mukha nito. Matanda na ito at siya na lamang natitirang kamag-anak. Iniwan ako ng mama mo, Jackie. Wika nito sa gumagaralgal na tinig. Iiwan mo rin ba ako? I'll be back, Lolo. Aniya, kamamatay lang ng mama at daddy. Maraming dapat ayusin. Tinupad niya ang pangako. Makalipas ang 1 buwan ay muli siyang bumalik sa kanyang lolo. At nanirahan mula noon. Nanatili siya sa dating boarding house kapag school days, pero umuwi siya tuwing weekend sa farm. At kung ipinapahintulot ng kanyang schedule, ay umuwi rin siya sa isla. Pangkaraniwan ng sledging match sa kanilang maglolo. In fact, may palagay siyang ikinatutuwa ng matanda ang malimit niyang argumento. Kaya naman, kapag nasa boarding house siya ay pinananabikan niya ang dulong sanlinggo sa pag-uwi sa farm. Hindi lang dahil ikina-excite niya ang friendly arguments nilang maglolo, but she also realized she loved the old man. Unti-unting nabawasan ang sakit sa pagkawala ng mga magulang. Subalit, ang huling pagtatalo nila ang pinakamatindi. 2 linggo mula nang dumating siya galing sa ibang bansa, kung saan nanatili siya ng 3 buwan. Iyon ang regalo sa kanya ng Don nang magtapos siya sa kolehiyo. Bago ka nagtungo ng Amerika ay dumalaw ka sa islang iyon, Jackie. Wika nito na bahagyang tumaas na ang tinig. Ano bang kailangan mong balik-balikan doon? Lolo, pag-aari ni Daddy ang lugar na yon at kailangan ko namang dalawin at kumustahin si Tia Cora. Kung may nangyari sa kanya ay naipalam na sana sa iyo. Patuloy nito. Isa pa'y darating na si Julio. Anumang araw mula ngayon, gusto kong magkakilala kayo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang umuwi ng kanilang lugar. Hindi ko gustong makilala ang taong gusto niyang ipakasal sa akin. Lolo, my goodness, ni hindi ko man lamang nakikita pa ang lalaking to. She stamped her foot. That is why I have arranged for you to meet him. Si Julio ay isang Viviero, he said excitedly. She rolled her eyes, as if I didn't know. Hindi yun ang unang pagkakataong binanggit ng Don ang tungkol kay Julio. Mula nang dumating siya galing Amerika. Ayon kay Karina, ay nagpa-advertise ang abuelo sa pahayagan para sa reunion ng mga nagtataglay na apelyidong De Vera. At bukod tangi lamang ang Julio na ito ang nakipag-ugnayan sa lolo niya. Siguro nga ay wala ang ibang taong nagtataglay ng ganoong apelyido. O kung mayroon man, ay si Julio lamang ang nag-aabalang tumugon. Nakipagkita ito sa lolo niya at mula nang dumating siya ay wala nang bukang bibig ang abuelo, kundi ang Julio na ito at pinahihiwatig sa kanyang ito ang gusto nitong mapangasawa niya. Iilan na lamang ang natitirang De Vera, apo, at natutuwa akong si Julio ay, so, putol niya sa sinasabi ng Don. Natuklasan ninyong hindi lang pala kayo ang huling lalaki sa inyong angkan. And this Julio is my cousin? Tumangutango ito bilang pagsang-ayon. He could be your relative. Pero wala tayong lalabaging batas. Dahil kung mag-anak man kayo, ay napakalayo na. Maaari kayong magpakasal. And why should you want me to marry a relative?
Halos magkadikit na ang mga kilay niya, no matter how many times removed. Tumingin sa malayo ang Don. Sandaling naging malamlam ang mukha. Inaasahan ko magiging lalaki ang anak namin ng lola mo upang magpatuloy sa aking angkan. But as it was, babae yon at ang mama mo. She disappointed me when she married your father. Bakit, Lolo? Unti-unti ang pag-ahon ng galit sa dibdib niya. Dahil ba mahirap lang si Dad? Na ang pinagkukunan ng ikinabubuhay niya ay kapirasong beach resort na iyon sa aming isla? Isa lang iyan sa 3 dahilan, Jackie. Sagot nito. Mapapatawad ko ang iyong ama sa pagiging mahirap niya. But I cannot forgive him for taking my daughter away from me and took her to that godforsaken island. At hindi ko man lamang nakita ang aking anak sa nakalipas na 6 na taon hanggang sa kanyang kamatayan. Sunod-sunod na marahas na paghinga ang pinakawalan nito na sandaling kinabahan si Jackie. Doon pumasok si Karina na hindi niya akalaing nasa labas lamang pala ng silid ng lolo. Tama ng pag-uusap na to, Jackie, she said sternly. Napapagalit mo yung lolo mo. Shut up, Karina. Baling nito, ni Don. Hayaan mong mag-usap kami ng aking apo. Iwan mo kami. Kung kinikitaan man niya ng pagkapahiya ang nurse, ay mahusay nitong naitago iyon. Dahil nasulyapan niya ito, ay nanatiling walang emosyon ang mukha. Gayunman, binigyan niya ito ng warming look bago tumalikod, na para bang sinasabing kapag may nangyari sa lolo niya, ay kasalanan niya. Hindi ninyo masisisi ang mga magulang ko sa hindi niyo pagpapakita ni Mama sa loob na nakalipas na mga taon. Dinadalaw namin kayo, pero halos ipagtabuyan ninyo kami. Bumaba yung tinig niya. Kinakabahang baka atakehin yung lolo. At anong inaasahan mo sa akin matapos ang ginawa ng mga magulang mo? He barked. They fell in love, and it wasn't my father's fault that he had been poor. I have always wanted your mother to marry Adevera. Subalit, dahil hindi madaling maghanap ng isang lalaking kapareho ko ng apelido, ay wala akong nagawa na magpakasal siya sa ama mo. I could have forgiven your father for being a poor bastard and for taking my daughter away from me. Ganun naman pala, bakit kayo nagagalit sa kanila? Bakit kibuin dili ninyo si Mama sa tuwing dinadalaw namin kayo? I was willing to forgive your father anything had he agreed to change his name to De Vera. Hindi agad siya nakapagsalita at tinitigan ang abuelo ng mahabang sandali. Then it's a small voice said, dahil lang hindi gusto ni Dad na palitan yung apelido niya, itiniis niyo kami. Hindi ko kayo tiniis. It was the other way around. Matigas ang ulo ng ama mo. Lolo, it is just a name, she said in disbelief. Gaano naman pala at pangalan lang iyon? Bakit tumanggi ang ama mo? He encountered. He had the right to his own name. Kung pinapahalagahan ninyo ang pangalan ninyo ay ganoon din si Dad. Smith? It's a common American name, Jackie. He sneered. At ano ang malay natin kung iyon nga ang apelidong totoo ng Amerikanong ama ng daddy mo? Your father was a bastard, wasn't he? Produkto siya ng isang dayuhan sa islang iyon na hindi naman pinakasalan ng ina niya. Jackie bit her lower lip upang iwasang makapagsalita sa lolo ng mga bagay na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. Wala itong karapatang laitin ang namayapang ama at ang mga magulang nito. But she held herself. Hindi niya kayang dalhin sa budhi na siya ang naging dahilan ng ikalawang atake sa puso ng matanda. Isa pa ay namamangha siyang malaman na may iba pang dahilan ng malamig na pakikitungo ng lolo sa tuwing dumadalaw sila rito, hanggang sa dumating ang puntong daddy niya na mismo ang nagbawal sa mama niya na huwag nang magtungo rito. She couldn't blame her father though. Hindi nito gustong nasasaktan ng mama niya. At tuwing matatapos nilang dalawin ang lolo niya, ay labis na namimighati yung mami niya. Hindi ako makapaniwalang tinanggihan ng ama mo ang alokong palitan ng pangalan niya. Patuloy ng Don. Hindi ako basta makapaniwalang hindi niya gustong pakawalan ng pangalan niya, gayong hindi naman niya kilala kung sino ang kanyang ama. Jackie took a deep calming breath. Then, she gazed at her grandfather. He was old and partly crippled. Subalit ang obsession nitong kailangang magpatuloy sa angkan nito ay siya naging dahilan upang mawala rito ang anak. Ang galit niya ay nahalinhan ng awa.
Hindi niya ito masisisi. Maraming tao siyang kilala na labis ang pagpapahalaga sa pangalan. Mostly the old-maned people. Kung paanong hindi rin niya masisisi ang ama, na sa kabila ng hindi naman ito kilala ang pamilyang pinagmulan ng Amerikanong ama, ay hindi rin gustong palitan ng pangalan. Amor proprio ang dahilan kung bakit tumanggi ang ama niya. At ikaw, wika nito, tulad ng mama mo, iiwan mo ako dahil ang gusto kong ipakasal sa lalaking magpapatuloy ng aking angkan? Lolo, magbabakasyon lang ako sandali. Matanda na ako, Jackie. Lumalambot ang tinig nito. Ilang panahon na lang ang nalalabi sa akin. Hindi naman siguro masamang tiyakin ko na may apo akong magpapatuloy sa aking pangalan at ikaw na lamang ang pag-asa ko. Lolo, kung mag-aasawa ako, iyon ay sa lalaking gusto ko at hindi yung pinili ninyo para sa akin. At mangyayari muli ang pagkakamaling ginawa ng iyong ina sa pag-aasawa? Ha? Hindi ko hahayaang maulit yun sa iyo, apo. Pakakasalan mo ang lalaking gusto ko dahil iyon ang pinakamabuti. Lolo, my mother never made a mistake in marrying my father, she reiterated. Sa isip lang ninyo iyon dahil hindi nasunod ang gusto nyo. At ang Julio na ito ay hindi ninyo kilala, maliban sa De Vera ang apelyido niya. Kaya ko siyang inimbitahang manatili rito ng 1 buwan ay upang magkakilala kayo ng husto. Ano ang dahilan at napapayag ninyo siya sa gusto ninyo? She asked coldly. Hindi ako makapaniwalang hindi pa man niya ako nakikita ay pumayag na siyang pakasal sa akin. Binigay ko sa kanya ang isa mong larawan nung nakaraang birthday mo, apo. Kumislap ang mga mata nito at hinagod siya ng masuyong tingin. Alam ni Jackie ang tinatakbo ng isip ng lolo. Na walang lalaking hindi mag-uukol ng pansin sa kanya. She was a beautiful woman. May nana niya ang kutis at ilong ng amang half-American. Kulay kastanyas ang buhok niya, na mamula-mula kapag nasisinaga ng araw. Lolo, hindi sapat na naipakita ninyo sa kanya ang larawan ko para pumayag siyang pakasal sa akin. Huwag mong maliitin na nagagawa ng salapi, apo. Sagot ng matanda. $500,000 on your wedding day. At kung magkakaanak kayo ng lalaki, mapupunta sa kanya ang 3 bahagi ng buong kayamanan ko. You are that desperate? Hindi makapaniwalang sabi niya. Don Serafin sighed patiently. Ang lupain at kayamanan ko ay nagmula sa angkan ng mga De Vera. Bakit ko ipagraramot kung hindi naman mapuputol sa akin ang lahi ko? Oh God, napapailing niyang usal. Hindi kayo nagmamaramot, Lolo. You are paying him to marry me. Ano naman ang masama roon? Lahat ay salapi ang motibo, Jackie. Tulad mo, alam kong ang salapi ko ang dahilan kung bakit nananatili ka sa piling ko. He said ruthlessly. Gusto niyang magalit sa akusasyong iyon dahil hindi iyon totoo. But her grandfather was old. Walang silbi kung magagalit man siya at makikipagtalo rito. She couldn't win anyway. Hindi ko kailangan ng salapi ninyo. Sapat na ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Taas noon niyang sagot. Sapat? Kailan ba nagiging sapat ang salapi? He taunted. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang iniwan ng mga magulang mo sa iyo, Jackie. Ang salaping idineposito ko sa iyo sa bangko para lamang sa sarili mong gastusin ay halos kapareho ng halaga ng inipon nila sa iyo sa buong buhay mo. Sapat-sapat sa akin yun, Lolo. Umismid ang Don. Huwag mo kong papapaniwalain. Patuloy ito sa pang-uuyam. Hindi ka sinanay sa hirap ng mga magulang mo. At sa loob ng 3 taong mahigit, 2 kotse ang pag-aari mo, parehong modelo. Ang ibang bansa ay nagiging bakasyonan mo. Hindi ka bumibili ng damit kung hindi ka may mamahaling tatak. You provided it all. Hindi ko hiningi. Gusto niyang maiyak. At isinusumbat ninyo sa akin? Oh no, tanggi nito. Bumaba ang tinig. Hindi ako nanunumbat. I am stressing a point. Sanay ka sa mga luho. You have a very high standard of living now. My dear child, you just can't give it up. Try me. Hamon niya. Matabang na tumawa ang Don. Really? Hindi ba't gusto mong mapasayo itong villa? Suwabing sagot nito na naghahamon. Dahil pamana ko ito, she said angrily. Ako ang huling direktang kamag-anak ninyo. Hindi ako naniniwalang iiwan niyo sa isang estranghero ang lahat ng ito. Huwag kang papakasiguro. Iiwan ko ito kung kanino ko man gustong iwan. The old man's voice held a warning.
Hindi ka mawawala ng mamanahin ayon sa batas. You will inherit the whole farm pero posibleng mawala sa iyo ang villa hanggang sa 1 hektaryang lupang nakapaligid dito. Nilinga niya ang kabahayan. Ilang henerasyon na itong nakatayo roon, but it looked tough. Materials fuertes. Ang ibang bahaging ginupo ng panahon ay naparenovate na ng Don, restored to its former grandeur. At ang villa ay mananatiling nakatayo kahit pa sa susunod na maraming taon. The pieces of furniture were of good quality, irreplaceable antiques. At bagamat totoong mahalaga iyon, kaya niyang mawala ang villa na iyon kung ipipili talaga ng lolong gusto nito. Subalit muli ipapasok sa isip niya ang ina. Her mother would tell her stories about her life in the villa when she was a little girl. Ikukwento nito ang palaisdaan at prutasan na siyang negosyo ng Don. Ikaw ang magmamana ng villa, Jackie. I was born and raised in that house. Nasa pamilya na ang bahay na iyan sa loob ng maraming henerasyon. Huwag sanang mawala iyan sa ating angkan. Painfully, tumingala siya sa lolo na naluluha. Nahahaluan yata ang nasa isip niya dahil isang tusong ngiti ang pinakawalan nito. Pero hindi ko rin naman gustong mapunta sa ibang bahay na ito. Nadalawang daang taon na ang nakatayo sa solar na ito. Kaya nakikipagdila ko sa iyo, apo. She shook her head. The old man was ruthless. Napakatuso. Alam nitong hindi siya basta na lamang maipagwawalang bahala ang villa, if only for her mother. Why? He could give away the whole farm, pero huwag lamang ang villa at ang lupang napapaligiran nito. Sinulya pa niya ang lolo at naramdaman niya ang hindi maitatangging pagkagiliw dito. Gayunman, wala itong pinagkaiba sa ibang masalapi na isang pitik ng daliri ay makukuha ang anumang naising. The old man was stubborn, tulad din niya. Hindi ninyo ako dapat pilitin, Lo, dahil kung tutuusin mananatili tayong malayo sa isa't isa kung hindi namatay ang mama. Hindi magkakaganoon kung hindi kayo inilayo ng ama mo sa akin. Paikot-ikot na lang ang usapang to, she said with a sigh. This is the millennium, Lolo. Hindi na uso ang arranged marriage. Suddenly, he looked forlorn. Sa pagkakakulong nito sa wheelchair, he looked old and defeated. You can't be cruel to your old man, Jackie. Anito sa basag at mababang tinig. Wala na nga yata akong dapat pang asahan. Tuluyang mawawala ang lahing de Vera. Para namang may kumurot sa puso ni Jackie. Kahit naman sandali pa lamang ang muli nilang pagsasama, ay alam niya sa kaibuturan ng kanyang pusong mahal niya ito. There were times in the past, sa tuwing dinadalaw nilang mag-ina ito, na kinakandong siya nito. Pagkatapos ay marahas na ilalapag kapag naramdamang may dumarating na mga tao. Hindi niya yun naiintindihan noon. Now she realized the old man loved her too. Kahit noon, he was just a stubborn man and too proud to acknowledge his mistake. Lolo, she said softly, squatted in front of his wheelchair. Ginagap ang kulubot nitong kamay. Huwag mong ipilit sa akin ang kamag-anak ninyong iyon. May nobyo na ako. Ang hindi pinag-iisipang sabi niya. Marahas na binawi ng Don ang kamay. Huwag ka magsisinungaling, Jackie. I'm telling you the truth. Taga roon din sa baryo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kayo mapapagbigyan kay Julio. Mag-uunahan ang salita sa bibig niya. Umismid ang matandang lalaki. Kahit ang kwento ng mga magulang mo ay gusto kong kopyahin, Jackie. Don't be a fool. Magising ka sa realidad, apo. Kami ng lola mo ay isinaayos lang ang mga pag-aasawahan, subalit natutunan naming mahalin ang isa't isa sa paglipas ng panahon. Kaya naman, nang mawala ang lola mo ay hindi ko na ninais pang magpakasal sa iba, na isa sa pinakamalaking nagawa ko. Had I married again, siguro baka nagkaanak pa ako ng lalaki. But it's not too late to rectify my mistake. Binigyan din nito ang huling sinabi. She frowned at him. Ano bang ibig ninyong sabihin? The old man gave a resigned sigh. To tell you frankly, hindi ko minsan pinag-isipang pakasalan si Karina. I'm 69, alright. Subalit ang posibilidad na mabigyan ako ng anak ni Karina ay naroroon pa rin. At ano ang malay natin, baka siya makapagbibigay sa akin ng anak na lalaki. What?